Mais! Inihaw na mais! Ako si Mark Hill Pilapil. Nagsimula ako dito noong January 2021. Napunta ako dito is nag-apply ako ng as IT. Siguro walang bakante na IT position dito since konti lang naman ang computers ng Cardona Multipurpose Cooperative. Nilagay ako dito sa laser machine operator. Dati may kasama ako dito. Ngayon, ako na lang mag-isa ang nakatao dito sa showroom namin. Ako na rin ang naging lumalabas na head ng bamboo processing namin. Actually, ito ang pagkakaalam ko kaya ito binuo is para makatulong sa mga tao na taga-Cardona. Yung mga machine namin is galing sa government, sa DTI, DOST din. Tinutulungan din kami ng LGU Cardona. Matagal na yun. 2013 kami nagsimula. Simula yun nung, siyempre, nagkaroon muna ng MOA, ang DTI, at saka itong kooperatiba. Nag-training kami dito sa Marikina. Pagkatapos namin mag-training doon, so naghintay pa kami kasi wala pa kami machine noon, hinintay pa namin yung mga machine na ibibigay. Meron kaming engineered bamboo, then meron kaming handicrafts. Sa engineered bamboo, meron kaming mga phone stand, flap, ayan, mga clamp, then iba-iba mga coaster, certificates. Sa bamboo crafts naman namin, siguro ang maano ko lang is yung coin banks, then yung lampshade. Siguro pinaka-popular items namin dito is yung phone stand and speakers. Sa una, siyempre harvest. Yan ang harvesting, tapos pole cutting, weighing, pagkatapos yung twin ripsaw, thickness planer, tapos yung treatment, drying, tapos yun kung ano na yung gusto mong gawin, gluing na. Yun yung huli kasi pinakahuli talaga drying. Yun eh. Kasi pagdating doon sa gluing, yun yung gagawa ka ng tabla. Ang focus namin is engineered bamboo talaga. So, bali, nagkakaroon lang talaga kami ng items na crafts. So, yun yung mga kawayan na hindi ginawang engineered bamboo. Bali, yung bamboo speaker natin is nanggagaling sa bamboo pole na dulo. Kasi yung binakang katawan ng kawayan natin is ginagawa natin slot. So, yung dulo, ginagawa namin is speaker. So, ang process naman natin nun is pinuputol namin siya ng 12-inch ang haba. Then, yun, kakayasan namin. Tatanggalan ng balat yung kawayan. Then, paglalagay ng butas ng speaker namin. Bali, bubutasin muna siya ng drill. Bubutasan yun, dalawang butas. Then, mano-manong tatanggalin yung pinakang kawayan para magka-slot siya ng cellphone. Treatment na yun. So, ibababad namin siya sa treatment solution namin. Importante talaga yung treatment kasi pag hindi mo treatment yung kawayan natin is pupuntahan niya ng mga pests, ng mga anay, bukbok, saka yung mga amag. Inaamag din pag malamig lalo.
And then yun, pagka na-treatment na siya, lalagyan na namin siya nung pinakampaa niya para tumayo yung pinakang speaker, then finishing, then yun na. Bali, yung process natin paggagawa ng engineered bamboo is sisimula tayo sa ayun, yung pagpuputol nga ng kawayan is puputulin namin ng 1 meter, then papadaanin namin sa twin ripsaw, pambaak namin yun. So, pag binaak na siya, kakayasan naman yun, tatanggalin naman yung buko niya, yung matitigas na part sa kawayan. Then, pag natanggal na yun, babadaanin siya sa thickness planer. Yun naman yung machine natin pangpanipis, pang-flat daw kawayan. I-treatment din namin siya para hindi siya bukbukin and anahin, ganun. Then, pag natuyo na, pag ready to process na, pag ninikit-tikitin na namin siya, gagawin na namin siya parang board. Kung tawagin is bamboo planks. Actually kasi kaya na isa-substitute ang bamboo sa kahoy kasi ang kawayan is madaling tumubo, madaling magparami ng kawayan. Unlike sa kahoy is matagal magpalaki, taon bago lumaki ang mga puno. Then isa pang cause dun yung mga flash flood, ganun. Sa kawayan naman since hindi naman masyadong nakaka-apekto sa ecosystem natin. So, dito nyo sa amin dahil bakit kawayan? Dahil nga tungkol sa ating mga puno, sa ating kabubatan, nauubos na yung puno kahoy. Kasi ang kawayan ay isang magiging alternatibo. Pero hindi naman alisin ng kahoy. So, pwede silang combination sa kahoy. Dahil ang kahoy, pagka napapakinabangan natin siya, pating ng 5 taon hanggang 10 taon, saka sa pinututol. So, pag ang kahoy, pinutol mo, patay na yon. Ang kawayan, after 2 to 3 years, pwede mo nang ahinihin, pero hanggat may ugat yung kanyang puno, magkakaroon pa rin ng usbo. Kasi ang kawayan ay nabibilang sa species ng damok o grass. Pero sa tibay, halos ang pasintibay niya sa puno sa atin ay sanara. At yan, test na rin naman niya. Kasi ang kawayan, flexible siya kasi marami siyang fiber. Kaya kahit bali-bali ganun siya, tadag siya, basta nang bababali mo, hindi katulad ng kahoy. Kasi ka ng kahoy, pwede mo, papali ka agad. Bagay, mas madaling i-process ang punong kahoy kasi kabla na agad siya pagkahinati mo. Hindi katulad sa kawayan, gagawin mo pa yung process na proseso para bang kabla siya. Ayan po. Nasaan po tayo dyan? Ito tayo, ayan, Cardona Municipal Library. Itong Jollibee, yan yung itong gasolinahan. Apo. Nangyari. Tapos po, yung banda Tapos doon. ito yung PG&E, nagawa yan. Pero itong ganito, hindi kasi naging Rural Health o Unit, RHU. Ito, 1998, siguro mga nasa around 1996, ganun. Ganda. Ganda po. Hindi man yun na yun, at least merong Kaya nga, wait lang.
ngayon, kasi ang aming gamit ay yung technology, hindi katulad sa ibang bansa, high-tech na sila talaga eh. Pero siguro kung yun nga, kung magiging quality yung mga machine namin, kumbaga fully mechanized, siguro mas bababa yung price namin. Sasalang na nila yung kawayan, tuloy-tuloy. Sa amin dito parang may mano-mano pa. O kahit sa mga process ng paggugulo, sa bluing, sa ibang bansa, high-tech sila. Sa amin, dito, mano-mano. Kasi hindi nila alam kung ano ang process ng paggagawa namin ng engineered bamboo. Pagka yung mga lokal lang bumibili, binabarat kasi namamahalan sila sa pricing namin. Kaya tuloy ang cost, yung kanyang costing, mataas. Kasi sa labor cost, yung tagal ng paggagawa.